Marcos Jr. binastos si Jose Rizal. So ito ay sabi ko pambabastos kay Rizal. Bakit kamo? Paanong ang isa sa mga mensahe ni Dr. Rizal, mga kababayan, ang pagmamahal sa bayan. Paano i-echo ni Bangag yung ginawang kabutihan ni Rizal na sinasabi ni Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan kung mismo siya ay leader ng pagiging addictus benedictus. Itinuro ni Rizal na mag-aral ang mga bata dahil ang mga kabataan ay mayroong malaking role sa lipunan. Ngayon, tignan mo, ang krimen. Taas, ang mga bata, ginagahasa ng mga bata din dahil mga sabog sila. Asan ang aral ni Rizal dito? Na pagmamahal sa bayan. Mamaya dadako tayo sa budget na yan. Kadyotahan na yan na palabas lamang yan. Kaya nga sabi ko, binastos ni Bangag at ng kanyang mga alipores si Dr. Jose Rizal. Ngayon, anong sinasabi ni Jose Rizal? Mag-aral kayong mabuti. Mag-aral, maging masipag para sa kinabukasan ng Pilipinas. At wag maging traidor. Pero patuloy na naging traidor ang gobyernong ito. Kaya nga dito sa dito sa librong ito, mga kababayan, ano ba ang nakasulat dito? Binatikos ni Rizal. Dito, dahil nabasa ko to. Binatikos ni Rizal ang lahat ng mga kadyotahan, ang mga katiwalian, pagnanakaw, pang-aabuso, katulad ng ginagawa ng Marcos Jr., pananakop ng Espanya, ng mga Espanyol, di ba? At ano ba yung mga nakasulat dito? Napakadami at ang pagpapahalaga o pagmamalasakit sa taong bayan. Isinabuhay ba ni Bangag yan? Anong ginawa nila? Nakipagsabwatan sa mga banyaga, nag-iimbita ng mga banyaga para mag-concert katulad ng Duran-Duran at lustayin ang pera ng bayan. Kaya araw-araw, minuminuto, segundo, binabastos ng Bangag na gobyernong ito ang mga bayani, hindi lang si Rizal. Alam mo, Maharlika Boljakera, ikaw ang bastos dito. Kung merong bastos dito, ikaw yon. Bakit ka bastos? Kasi hindi lang Pangulong binabastos mo, pati ang pambansang bayani ng bansa ng Pilipinas ay binabastos mo. Bakit ko nasabi? Dahil ginagamit mo ang pangalan niya at ang kanyang alaala para galitin ng mga tao, magalit sa Pangulo kay PBBM. Yan ang ginagawa mo ngayon. Yan ang ginagawa mong mind conditioning sa mga tao. At matagal mo na itong ginagawa. So kung sino man ang bastos dito, ikaw yon. Mga kababayan, pakinggan niyo po ito si Sir Third Eye View. Kilala po siyang TikToker at ang kanya pong mga content ay about politics. Pakinggan po natin siya dahil talaga naman pong pinaulanan ni Sir ng maaanghang na salita si Maharlika Boljakera. Ito po. Nitong mga nakaraang araw, sobrang boring ng ating politika dito sa Pilipinas kasi karamihan ng mga government officials natin nakabakasyon dahil Pasko nga at bagong taon. So I was looking for some form of entertainment at nagkaroon ako ng pagkakataon na mapanood itong mga vlogs na tong si Maharlika. Ito palang berat na to o itong moret na to. Moret, ang ibig sabihin ng moret ay yung yung babaeng loka-loka na pinagpaparausan ng mga tambay sa kanto. Ito palang moret na to, hindi lang queen of fake news, kundi queen of ad hominem din. Kasi pag in-analyze mo yung mga sinasabi niya, talagang puro ad hominem. Ano ba yung ad hominem? Yung mga walang katotohanan na sinasabi, tapos hindi yung issue yung tinatakel, kung hindi yung mga personalities na kalaban niya. So, wala talagang kwenta. Pagka in-analyze mo pa deeply yung mga sinasabi niya, parang hindi niya naiintindihan basic system of governance. Talagang hina-highlight niya lang yung mga sinasabi niya ng mga personal attack sa mga tao na kalaban niya. Tapos, hindi niya naman talaga naiintindihan yung mga issues on a deeper level. So, ang mga sinasabi niya appealing to a certain segment of society, kamukha niya. Pero alam natin na itong si Moret, hindi naman to talaga to siniseryoso ng mainstream media. Baliwala lang sa kanila kahit anong sabihin na to. At sa mainstream society natin, dahil kilalang kilala na may pagkasayan, may pagkatama, may pagkasiraang ulo, talagang hindi na rin naman talaga pinapansin. Kaya lang, pag inisip mo, maaawa ka dun sa mga tao na araw-araw na binubudol na to, na araw-araw nitong ginagaslight, na araw-araw tsak niyang pinagtatawanan pagkatapos niyang mag-vlog kasi itong mga kamukha niyang tao na ito, yung mga naniniwala sa kanya,
parang iniinsulto niya araw-araw ang katalinuhan ng bawat isa sa mga tao na ito. Kasi alam na alam niya na kahit anong sabihin niya, paniniwalaan siya. At ito, parang lahat ng ito ginagawa niya. Wala siya talagang not one patriotic bone in her body, kundi for the money, for the views lang talaga. Yan lang ang makikita mo. Kasi ito lang yata ang kanyang source of livelihood, ano? Tapos, paano ito mga DDS na to? Paano hindi mo sasabihin na araw-araw kayong ginagaslight at niloloko nitong si Maharlika? Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi na to in the first place? Sabi may raid daw na ginanap sa Alabang. Paulit-ulit niya itong sinasabi. Tapos later on makikita mo sa balita ni walang record na may nangyaring raid sa Alabang. Tapos sinasabi niya na nagsampalan daw si FL Lisa at si Speaker Martin Romualdez at si PBBM sa Christmas party. Right on the Christmas party dyan sa Malacanang. Naniniwala ba kayo dyan? Naniniwala kayo na totoong mangyayari in front of so many people? Tapos, nag-aaway-aaway daw yung mga sila PBBM, sila FL Lisa, sila Speaker Martin Romualdez dahil daw sa budget. Naniniwala ba kayo dyan? Napakadali lang sabihin ng lahat ng bagay na ito. Pero pagka nagbukas ka ng isang issue, kailangan sinusuportahan mo man to ng document. May document man lang o may photo man lang o may video man lang na susupport. Hindi yung blindly, maniniwala na lang ang mga DDS na to na lahat ng sinasabi na to ay totoo. Paulit-ulit niya na itong napatunayan, di ba? Sinabi niya yung pulboronic video, paulit-ulit hanggang naipit na nga siya, nagpagawa na siya ng AI. Sinasabi niya na authenticated. Nasaan ang authentication? Sino nag-authenticate in the first place? Napakadaling sabihin mo lang na lahat ng bagay na yan kahit alam mong walang katotohanan. Dahil alam mo, eto mga tao na iniinsulto mo, minamaliit mo ang katalinuhan araw-araw, alam na alam mo na maniniwala sa'yo. And I'm sure, pagkatapos ng video nito, tuwing nag-video ito at tuwing nagla-live ito, pinagtatawanan niya lahat ng tao na ito na nauuto niya. Nauuto niya para sa kanyang kabuhayan. Ayun mga kababayan, narinig nyo naman. At marami na po talagang tao ngayon, mga content creator ang nagsasalita laban kay Maharlika Boljaquera. Laban sa babaeng ito mga kababayan. Kung maalala nyo, nung 2015 or 2016, talagang hindi yan sinusupla hindi yan kinokontra. Namamayagpag po yung taong yan sa mga sinasabi niya. I agree dun sa sinabi ni Sir Third Eye View, dun sa mga sinabi niya na tila si Maharlika Boljaquera. Actually, hindi lang tila talagang gumagawa na ng mga kwento. Ako'y nakakapanood din ng mga video ni Maharlika para makahanap ako ng dapat natin sasagutin dahil kapag hindi po natin talaga sinasagot ang mga video niyan, siya po yung namamayagpag siya yung pinapanawalaan. Nagtataka nga ako hanggang ngayon, ang dami pa rin naniniwala dyan. May mga kwento yan about orgy, may mga kwento yan about yung nagbubugbugan si FL at saka po si PBBM sa eroplano. Tapos may mga kwento pa yan na mga sinusugod daw sa hospital, sa St. Luke's, no? Na sa akin pong pagkakaunawa, ang tinutukoy niya ay si PBBM or kung hindi man si PBBM, si FL. Ang dami po niyang kwento na talaga namang pang-iintriga lamang at talagang wala naman siyang pinapakitang proof. Puro kwento. Sino pong source niya? Ang source niya, puting ahas, itim na ahas, kung ano-ano pang kulay ng ahas. So, nagtataka talaga ako, bakit ang dami pa rin tao na naniniwala sa taong ito? Kaya naman, ayan, si Sir Third Eye View, hindi na nakapagpigil, na nagbitaw na rin ng mga maanghang at mga salitang talaga namang, sa totoo lang, tayo mga Pilipino, hindi naman tayo ganyan na nagsasalitaan tayo ng hindi maganda sa kapwa, sa isa't isa. Pero kailan ba nauso yung mga ganyan? Kailan ba lumaganap yung ganyang mga salitaan? Nung nakarang administrasyon. Kung matatandaan nyo, si Mo Kauson, kung sabihan niya si Atty. Lenny ng BOBO, ng kung ano-ano, wagas no? Kung matatandaan nyo, sinong nagpauso ng mga pang-iinsultong salita na trililing, sandalong kanin kay Senator Trillanes? Sila. Sino bang kung hindi po ako nagkakamali, si dating Pangulong Duterte ang nagpasimula niyan. Pero nakikita natin ngayon na malamang sa malamang, totoo ang mga sinasabi ni Senator Trillanes at marami na pong nakaunawa. Marami na ang talagang nagsasabi na dati iniinsulto nila si Senator Trillanes, hindi naniniwala. Pero ngayon, yung bigat ng mga patunay at mga tugma-tugmang testimonya ng mga testigo at mga ebidensya nila, ayan,
Nauunawaan na ng mga tao ngayon. Kasi nung panahon ni Duterte, ang daming hibang na hibang sa kanya. Ang daming, alam mo yun, kahit obvious na nakasinungalingan yung sinasabi niya at malayo sa katotohanan, pang-iintriga, pang-iinsulto, maraming pumapalakpak sa kanya at natutuwa, no? Dinagdagan pa ng mga suporta ng mga vlogger na ito, kagaya nito ni Maharlika Boljaquera. Maraming hibang na hibang, tuwang-tuwa, at yung mga tao nagsasabi ng totoo at lumalaban para sa katotohanan. Sila Senator Trillanes, Senator De Lima, sila yung nakatanggap ng pang-iinsulto, pangungutya, at sila yung talagang niyurakan pati yung mga pagkatao. No? So, going back, saan nauso yung mga pang-iinsulto na yan? Na palaging ginagawa ni Maharlika Boljaquera, lagi niyang ginagamit sa kanyang mga content. Kung sino man ang topic niya, subject niya. Dati sila Atty. Lenny, no? Tapos ngayon naman si PBBM, si FL, no? Yung lahat ng kontra sa kanyang iniidolo ng mga Duterte. Nakakatanggap ng pang-iinsulto at panlalait sa taong yan, no? Sino nagpa-umpisa ng mga yan? Sino yung tila nagturo sa mga Pilipino na maging ganyan? Nagmumurahan sa social media. Aminin nyo, nung panahon ni Pinoy, walang ganyan. Nung panahon ni Pinoy Aquino, hindi tayo ganyan kabastos sa isa't isa. Pero lumaganap yung mga pang-iinsulto, no? Yung BOBO, yung Trililing, Sandalong Kanin, yung Madam, yung ano pa, yan. Yung mga pinapauso nila, Addictus Benedictus, narinig nyo naman sa kanya. Yung Bangag, yung Polboronic, sila po yung nagpa-umpisa niyan. Tapos yung salitang tambaluslos, kanino nagsimula yan? Hindi po ba mga kababayan? So, tapos sasabihin ng mga DDS na ito na mapagpakumbaba, simpleng tao, yung kanilang mga iniidolo, na-normalize nga yung insultuhan na-normalize yung pambabastos sa babae, pati pagmumura sa Diyos, idinepensa, ginastify, pagmumura sa Santo Papa, yung parang gusto nila na, kaya nga 'di ba na-demonize yung mga disente, no? Ayaw nila sa mga disente, ayaw nila sa mainstream media, parang na-demonize yung mga yon para pabanguhin yung mga palamura. Pero hindi tama yun, mga kababayan. Dahil kung ano talaga yung lumalabas sa bibig mo, nasa utak mo rin yan nagre-reflect sa pagkatao mo. So, ganyan po yan. Ganyan po yung mga yan, no? Naging talagang kahit yung mga tao na hindi naman talaga ganun ang ugali. Naging ganun na rin ang ugali, naging masama na rin sa pananalita, no? Dahil napilitan na lumaban, no? At ito ang sasabihin ko sa iyo, Maharlika Boljaquera. Lalabanan ka namin. Hindi kami papayag na dati namamayagpag ka pa rin hanggang ngayon. Dahil alam namin hindi ka titigil at hindi rin kami titigil na suplahin, palpalin ang mga sinasabi mo. Dahil ang mga tao, in my opinion, natututo ng hindi magagandang pananalita sa iyo. Yung dati na tayo, may paggalang pa tayo sa isa't isa. Dahil sa mga vloggers at mga trolls na palamura, bastos ang bibig, magaling mag-insulto dahil namana nila sa mga idol nila, yung ibang tao napilitan na rin maging ganun dahil nagpo-push back, lumalaban, no? Ako naniniwala ako na si Sir Third Eye View, hindi siya ganyan Pero siguro dahil nga kinuwento niya sa mga napanood niyang videos ni Maharlika Boljaquera, no? Example nung pinakita ko sa inyo kanina, siguro kaya nakapagsalita siya ng ganyan, no? Sasabihin mo pa, bastos ang Pangulo, binastos si Dr. Jose Rizal, ginagamit mo pa ang pambansang bayani para lituhin, linlangin, paniwalain ang mga supporters mo, ang mga nanonood sa iyo. Wala namang ginawang pambabastos ang Pangulo dun sa speech niya. Ang kinukwento kasi ni Maharlika yung naging speech ng Pangulo, no? So nag-logical fallacy, mental gymnastic para alam mo yun, paniwalain ang mga nanonood sa kanya. Sa kasamaang palad, marami pong naniniwala diyan. Kaya dapat na naandito tayo at dapat mas dumami pa tayo na sumusupla at kumukontra sa kanya at sa mga kagaya niya. So, Maharlika, hindi kami titigil na magpaliwanag sa mga tao na kontrahin ang mga sinasabi mo dahil ikaw, ang dami mong sinabi, ang dami mong akusasyon, ang dami mong kwento, pero lahat ng yun, kwento. Kwento na galing sa mga sources mo na puting ahas, itim na ahas, mga ahas, karakter pa lang ahas no? So, paano tayo maniniwala doon? Kung meron man siya na mga ahas, no? Sa salitang ahas pa lang, alam na natin na
hindi mapagkakatiwalaan mga kababayan. Kahit naman sa anong kwento sa Bible, ang ahas po ay masamang uri ng nilalang, no? So, yung mga tao na naniniwala dito kay Maharlika Boljaquera, habang nagkukwento siya ng mga ibinabalita sa kanya at mga ipinahahatid sa kanya ng kanyang mga ahas, no? Mag-isip-isip na po kayo. Yung pinapaniwalaan nyo ay galing po sa mga ahas. At sa akin pong opinion, hindi po dapat yan i-absorb at hindi po dapat yan paniwalaan kung galing po yan sa mga ahas. Siya po yung nagsasabi nun. Ang kanyang mga sources ay mga ahas, mga kababayan. So, kayo na lamang po ang humusga. So, yun lamang mga kababayan, kailangan po natin magpaliwanag at lumaban, mag-push back sa kanila. Dahil kung hindi, sila po ang mamamayagpag. Marami pong salamat sa panonood. Sana po yung malike nyo ang video natin at makapag-komento kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.